Pagkaing mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may hindi masasaid. Paghahai inilahad ng ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana na nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag lahat kaming iyong alagad sa buhay mong walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakilanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkain ibibigay ko sa kabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito ay nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kaniya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Kaya hindi naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakilanman. Hindi ito tulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ila. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin muna natin ang ating Panginoon Diyos. Palakpakan po natin. Kayo po ba'y mahilig kumain sa mga fast food? Katulad halimbawa, Mang Inasal, Jollibee, McDonald's, Chowking, at iba pa. Kapag tayo po ay gutom, madalas doon tayo pumupunta. Mabilis kasi ang pagkain, mabilis mabusog. Pero napansin po ba ninyo, kahit gaano kasarap ang pagkain, mas masaya pa rin kumain kapag may kasama. Lalo na kapag barkada mo o pamilya mo. Mas masarap kumain, di ba? Lalo na kung kasama mo ang girlfriend mo o di kaya ang boyfriend mo. Kaya nga, ang tawag po natin dyan, mga kapatid, ay salo-salo. Mga kapatid, sa Ebanghelyo po natin ngayong linggo na ito,
Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Hindi po ordinaryong tinapay ang inaalok po niya sa atin. Hindi pagkain para sa tiyan lamang, kundi pagkain para po sa ating kaluluwa. Naalala ko nga, meron pong isang bata na minsan nagsabi po sa kanyang tatay, "Tatay, hindi po ako nagugutom sa pagkain. Nagugutom po ako sa oras po ninyo." Pasakit pakinggan po yon, mga kapatid, pero totoo po yon. Maraming ganyan na mga pamilya. Dahil hindi lang pala tiyan ang nagugutom. Minsan, ang puso rin. Maraming tao po ngayon ang may pagkain naman. May trabaho naman. May kaunting pera naman. Pero gutom pa rin sa pagmamahal. Gutom sa pag-aaruga. Gutom sa kapayapaan. At gutom sa Panginoon Diyos. Kaya nga, dumating si Jesus, hindi lamang para siya ay magturo, kundi para ibigay ang kanyang sarili. Kaya sa bawat misa, sa bawat komunyon, hindi lang po tayo tumatanggap ng ostya. Si Jesus mismo po ang ating tinatanggap at parang sinasabi sa atin, "Anak, mahal kita, hindi kita iniiwan. Kasama mo ako sa iyong mga pagsubok sa buhay, kasama mo ako sa problema mo." Mga kapatid, ganyan po ang ating Panginoon Diyos. Kasama natin siya sa ating mga pinagdaraanan sa buhay. Kaya kapag tayo po ay nangungumunyon, huwag sana po itong maging routine lamang. Lumapit po tayo hindi lang para tumanggap ng ostya, kundi para makatagpo si Jesus. Dahil sa bawat banal na misa, hindi lamang po tayo ang naghahanap sa Kanya. Si Jesus din ang naghihintay po sa atin. At kaya ang magandang tanong sa atin ngayon ay, "Anak, gutom ka ba sa akin? Sapagkat ako ang tinapay ng buhay. At ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom kailan pa man." Amen.